Gusto mong makahinga ulit? Let go of toxic people. Show me your 5 closest friends and I'll show you your future. Sabi sa Bible, bad company ruins good morals. Kaya piliin mo yung relationships mo. Hindi masama to cut people off if they are not healthy for you anymore. Hindi ka nagkakasala kung hindi ka a-attend ng family reunion na puro guilt trip dahil hindi mo napautang. Hindi masama na i-ghost mo yung kaibigan na nanggagaslight sa'yo kapag umaasenso ka. Hindi mali na i-sin zone yung barkada na laging may problema pero biglang nawawala kapag ikaw naman ang may kailangan. It's not unbiblical to let some relationships cool off or die kung hindi na nakakabuti sa'yo. Para ka kasing nag-aalaga ng ahas niyan. Alam mong tutuklawin ka pa rin kapag may chance. So, bakit mo pa aalagaan? Di ba dapat patawarin ang nagkakasala sa atin? Tama. Pero forgiveness doesn't mean keeping the relationship. Kapag pinatawad mo sila, ibig sabihin pinapaubaya mo na kay Lord yung pagganti. Vengeance is mine, says the Lord. Ibig sabihin, si Lord na ang bahala. Kapag pinatawad mo, inaalis mo yung bigat ng unforgiveness sa balikat mo at binibigay mo to kay Jesus. You forgive not for their sake, but for yours. Kasi napaka-toxic magkimkim ng galit. Ikaw ang apektado. When you let go of toxic people and relationships, makakahinga ka ulit. That's freedom. Forgive them, then let them go. Hindi mo kailangan makihalubilo pa sa kanila. Piliin mo yung mga taong nakakatulong sa'yo maging mas mabuting tao at mas mabuting Kristiyano. Ang pinakamaganda mong magagawa pagkatapos mong mapatawad, mahalin pa rin sila pero cut off the relationship. Don't let them influence or affect you anymore.